Breaking news, nakakatindig balahibo. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. trending ngayong araw matapos maisiwalat sa buong mundo na effective ang kanyang mga galaw. Napakasimple lang ng kanyang approach pero napakalaking impact naman ang balik nito sa ating bansa. Ito talaga ang sinasabi nilang trabahong pang-presidente. Maaring hindi napapansin ng iba pero si PBBM ay tuloy lang sa kanyang misyon. Teka, ano nga ba to? Bakit usap-usapan ngayon ang Pilipinas? Huwag na nating patagalin pa mga kabayan. Halina't samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mainit na balita sa araw na ito. Pangulong Bongbong Marcos trending matapos makakuha ang Pilipinas ng napakaraming suporta mula sa iba't ibang bansa pagkatapos ng agresibo at mapanganib na pagkilos ng China sa West Philippine Sea. Maraming bansa ang naglabas ng mga pahayag ng suporta sa Pilipinas habang kinukondena nila ang agresibo at mapanganib na pagkilos ng China sa West Philippine Sea kasunod ng pag-atake ng water cannon noong March 23 ng isang supply vessel ng Pilipinas na patungo sa Ayungin Shoal na nagdudulot ng mabigat na pinsala sa barko. Ang agresibong pag-atake ng water cannon sa Philippine vessel ay nagdulot ng matinding pinsala sa Yunaisa May 4 vessel at ilang membro ng Philippine Navy ang nasugatan. Dahil dito, lubos na nabahala ang European Union sa mga insidenteng naganap sa South China Sea noong March 23. Sinabi ng tagapagsalita ng EU na ang sunod-sunod na mga mapanganib na maniobra, pagharang at water cannoning mula sa Chinese Coast Guard vessel at maritime militarya laban sa Philippine vessel na nakikibahagi sa resupply mission ay bumubuo ng isang mapanganib na provokasyon laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Idinagdag pa ni Ambassador Luc Veron na ang mga gawaing iyon ng China ay naglalagay ng buhay ng tao na mapanganib, nagpapahina sa katatagan ng rehiyon at international na pamantayan at nagbabanta sa seguridad ng rehiyon. Nanawagan din ang EU para sa pagpigil at buong paggalang sa mga kaugnay na international na alituntunin upang matiyak ang mapayapang paglutas ng mga pagkakaiba at pagbabawas ng mga tensyon sa rehiyon. Nagpahayag din si US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ng kanyang pahayag ng suporta sa Pilipinas sa mga aksyon ng China kamakailan lang. Nanindigan ang USA kasama ang Pilipinas laban sa paulit-ulit na mapanganib na maniobra at water cannon ng mga People's Republic of China upang guluhin ang mga iligal na aktibidad ng Philippine Coast Guard sa EEZ ng Pilipinas. Idinagdag pa ni Carlson na ang panghihimasok ng China sa kalagayan sa paglalayag ng Pilipinas ay lumalabag sa international na batas at nagbabanta sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Nakiisa din si Ambassador of United Kingdom Laurie Bufiles sa pagkundina sa China sa panggigipit nito sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sinabing nagsanib pwersa ito ng mga buhay at nagresulta ng malaking pinsala sa isang sasakyang sibil. Sinabi din ni Ambassador Indo Kazuya ng Japan na inulit ng kanilang bansa ang matinding pagkakabahala sa paulit-ulit na mapanganib na aksyon ng CCG sa SCG na nagresulta sa mga pinsalang Pilipino. Nanindigan ang Japan sa pakikiisa sa Pilipinas gaya ng pagkumpirma sa Japan, Philippine at US Foreign Ministers meeting na gaganapin nitong linggo. Nagpahayag din ng suporta ang Germany sa Pilipinas. Sinabi ni Ambassador Andres Michael na dapat itaguyod ng lahat ng partido ang international na batas at iwasan ang mga aksyon na maaaring magsapanganib sa mga kapayapaan at katatagan at pagdududa ng mga lehitimong karapatan sa ilalim ng UNCLOS. Ang lahat ng mga hindi pagkakaunawaan ay dapat malutas batay sa UNCLOS. Nanawagan ng Germany na lahat ng partido na igalang ang 2016 Arbitrary Award. Binigyang diin din ni French Ambassador Mary Fontanelle ang pagkabahala ng France kasunod ng insidente noong Sabado sa South China Sea na nagdulot ng pinsala sa mga membro ng Philippine Coast Guard, pati na rin ang pinsala sa mga sasakyang pandagat. Nagpahayag din ang suporta ng bansang Canada at Australia sa Pilipinas habang nananawagan sila sa mga partido na sumunod sa rules-based order at international law. Sinabi ni Ambassador ng Australia na si Hai Kyung Yu na ang kanyang bansa ay nakikibahagi ng seryosong alalahanin ng Pilipinas tungkol sa mapanganib na pag-uugali ng mga barko ng China katabi ng Second Thomas Shoal ngayon. Ang mga ibang bansang nakpakita rin ng malakas na suporta sa Pilipinas ay kinabibilangan ng Czech Republic,
Denmark, bansang Finland, Hungary, Italy, South Korea, the Netherlands, New Zealand, Poland, Romania, Spain, Sweden at iba pa. Alam nyo ba mga kabayan, kaugnay pa rin ng balitang ito, tinuligsa ng United States of America ang pananalakay ng China sa West Philippine Sea habang nananawagan ang Washington sa Beijing na sumunod na lamang ito sa 2016 arbitral ruling. Kung saan sinabi sa arbitral tribunal na maaari lamang i-claim ng China ang maritime zone na hayaang pahintulutan sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, at dahil dito ang 9-dash line ng China ay hindi maaaring magsilbing legal na batayan upang maangkin ang alinman sa mga tubig o mapagkukunan ng South China Sea. Dinagdag ni State Department spokesperson Matthew Miller na ang aksyon ng mga People's Republic of China ay nakakapangpahina sa rehiyon at nagpapakita ng malinaw na pagwawalang bahala sa international na batas. Dinagdag pa ni Miller na ang paulit-ulit na paggamit ng mga water cannon sa barko ng People's Republic of China at walang ingat na pagbabara sa mga maniobra na nagriresulta sa mga pinsala ng mga membro ng Serbisyong Pilipino at malaking pinsala sa resupply vessel na naging dahilan upang hindi ito makakilos. Ang insidente aniya ay minarkahan lamang ang pagkabago ng paulit-ulit na pagharang ng China sa paggamit ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, ng kalayaan sa paglalayag sa mataas na dagat at pagkagambala ng mga linya ng supply sa mga miyembro ng Serbisyong Pilipino sa Ayungin Shoal. Muli ding iginiit ng US ang Article 6 ng 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty ay umaabot sa mga armadong pag-atake sa mga armadong puwersa, pampublikong sasakyang pandagat o sasakyang pangpahimpapawid ng Pilipinas, kabilang ang mga Coast Guard nito saan man sa South China Sea. Nangako naman si PBBM na patuloy na ipagtatanggol ang teritorya ng Pilipinas sa gitna ng panawagan ng China para sa mas mataas na kahandaang militar. Sinabi din ng Pangulo na patuloy na gagawin ng Pilipinas ang kanyang makakaya upang ipagtanggol ang kanyang maritime territory sa gitna ng mga paglusob sa China sa West Philippine Sea. Kaya mga kabayan, sa dami ng bansang nagpaabot ng suporta sa Pilipinas at kay Pangulong Marcos, masasabi ko na napaka-effective ng mga ginagawa niyang mga state visit at pagbisita sa mga iba't ibang leader sa iba't ibang sulok ng mundo. Dahil dito mga kababayan, napagtitibay ni PBBM ang mga bilateral relations sa iba't ibang bansa kung saan makakatulong ito ng malaki at makakakuha ng solid support si BBM sa kanila sa oras na nangangailangan ng Pilipinas sa mga ganitong sitwasyon. Kaya naman mga kababayan, hindi man natin nakikita o nararamdaman pero napakalaking impact talaga ng mga ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga state visit dahil hindi lang ito itinataas ang ekonomiya at estado ng Pilipinas kundi pinapalalim ang mga bilateral relations ng Pilipinas sa iba't ibang sulok ng mundo. Pati na sa larangan ng militar at depensa, napakalaking tulong ng mga suporta sa iba't ibang sulok ng mundo sa Pilipinas. Kaya very good ka talaga, Pangulong PBBM.